Hello mga kabibig, eto na ang ating latest trending news. Senator Risa no more? Posible bang matanggal si Senator Risa Hontiveros sa kanyang posisyon? Kinasuhan ni Atty. Topacio at ilang kasama ni Atty. Topacio ng ethics complaint. Nako, reklamo versus Senator Risa Hontiveros. Naghain ng ethics complaint sa Senado sina Atty. Fernando Topacio, dating kongresista na si Jing Paras at Atty. Manuel Luna laban kay Senator Risa Hontiveros dahil umano sa disorderly conduct at panunuhol. Nag-ugat ito sa tinaguriang alias Rene case kung saan sinasabing binayaran ng 1 million ang testigo na si alias Rene ni Risa Hontiveros. Pero hindi nagpatakot. Hindi takot si Senator Risa Hontiveros. Let us wait and see, sabi ni Senator Risa Hontiveros. Babasahin nila ang complaint at sasagutin nila ito later on. Nako, bangga ang Risa Hontiveros at Atty. Topacio. Sino kaya ang mananaig? Sino ang mananalo? Matatanggal kaya si Senator Risa Hontiveros sa kanyang posisyon? Ay eto kabibig, manood tayo sa interview ni na Atty. Topacio tungkol kung ano ang kanilang rason kung bakit nila, the main objectives of this ethics complaint. Let's listen kabibig ha, at bigyan natin ng reaction. Let's watch. Senator Risa Hontiveros with the Committee on Ethics. Yeah, it's in Article 6, Section 16, Paragraph 3. Yun po ang ating basehan dito sa aming ethics complaint against Senator Risa Hontiveros. So as explained by former Congressman Cinto Paras, kaming tatlo ang complainants dito. Each house may determine the rules of the rules of each procedures, punish its members from disorderly behavior, and with the concurrence of 2/3 of all members, suspend or expel a member. A penalty of suspension when imposed shall not exceed 60 days. So, siguro kayong mga media na narinig nyo na yung statement nung si alias Rene. No? Itong si alias Rene, nagsabi siya na binayaran daw siya ng 1 million ni Senator Risa Hontiveros through her underlings to testify. Prior to that, nag-testify siya kasi she was asked to testify with some consideration. Ang atin naman, hindi naman kami sabi conclusive. Pero dapat may venue for which a senator should be answerable for their offenses. No? Ang sabi sa ating saligang batas, dapat ang Senado lang ang makadisiplin ng kanilang sariling. The issue here is not whether we believe or not. That is why we want the Senate to investigate. Correct. The issue here is due process. Due process. The issue here is accountability. Now, kung tatahimik na lang, hindi ipatawag ng Senado yung mga possible witnesses that points to her alleged offenses, walang accountability ang isang senador. Hindi lang ang Vice President, hindi lang ang President ang accountable, pati members of Congress, lalo na dito sa flood control, they are also accountable. Tama naman si Hontiveros, this is nothing new. Kasi kaya lang, she has been getting away with so much for so long a time. Nag-umpisa pa, partner, di ba yung kay Kian? Yes. Na kinuha niya yung mga witnesses, nagpatulong sa amin yung magulang para kunin yung mga minor na kinuha ni Senator Hontiveros. Pangalawa yung sa Farmally. Nag-testify, may affidavit yung mga witnesses sa Farmally na binayaran daw sila para mag-testify falsely against Farmally executives. Pangatlo, yun na ngang kay Murillo. So pattern na po ito eh. Someone has to tell her, stop, hindi na tama ito. Especially, di ba, noon, nung congresswoman siya, di ba, may allegations din doon sa corona impeachment that she fabricated evidence. Hindi po pwedeng ang isang miyembro ng upper chamber ay nag-iimbento ng ebidensya. Ngayon, may latest na naman siya. Nag-cite siya ng jurisprudence. Mali naman pala.
we cannot allow this to continue. Itong sa yung kay Kian, that was in 2017. Kinukup niya yung mga bata na possible witnesses. In fact, we wanted to bring her to justice. Nag-file kami ng kaso. Attorney Malyari, Attorney Ifurong, and myself, we filed a case against her for kidnapping of minor sa ombudsman. Hello? Pero we felt that there was an injustice dahil after we have filed the case, wala na, parang bula na lang. Tapos, itong 2 weeks ago, pumunta ako doon, na-dismiss na pala. Hindi ko natanggap yung papeles. Wala akong kopya ng kanyang supposed to be answer sa complaint, counter affidavit. And walang ano. So, we are now reiterating our complaint for kidnapping of minor and other obstruction of justice. That is up to the ethics committee, sa mga members ng ethics committee. If she's found answerable, then syempre may accountability yan. And it's up for the Senate members to provide the proper penalty for such an offense if she is found guilty for committing such offenses. We are not saying that she's already guilty. Kasi she's entitled, as everyone else, to due process of law. Just to respond dun sa may preemptive statement si Senator Ontiveros na harassment ito at mag-concentrate na lang sa mga importanteng bagay. I would like to tell Senator Risa, ma'am, importante din po to preserve the integrity, the probity, and the reputation of the upper chamber as the chamber that is supposed to be composed of elder statesmen. Hindi po pwede yung upper chamber ay may mga tao na nagbabayad, nagtatamper, nag-iimpluwensya at nangingid na po ng mga testigo. Importante din po to. This is equally important as the inquiries that you are undertaking right now. So huwag niyo po sabihin harassment po ito. Tugunan niyo na lang sapagkat may pruweba po kami. At saka hustisya po ang importante. Kasi kung nagdadala ka ng testigo, if you bring a witness na tampered or false yung testimony, tapos may iniimbestigahan kayo na tao, at you are alleging that this person has committed an offense, tapos yung testigo pala ay paltos or palso, kawawa naman yung hinahabla nyo or ini-inquire nyo or iniimbestigahan nyo na he will be or she will be found guilty because of a false witness. So, dapat ang batas ay yung rule of law should prevail. So yun, kabibig, narinig natin ang komento at explanation ni na Atty. Topacio, ni Congressman, dating Congressman Jing Paras at Atty. Manuel Luna, mga kabibig. Hindi naman nagpaano si Risa Hontiveros, sumagot din si Risa Hontiveros hinggil sa issue na ito. So heto ang sagot ni Senator Risa Hontiveros. Pakinggan natin, mga kabibig. For a while, share ko muna. Ito ang kanyang sagot, mga kabibig. Makinig tayo. Ito na. We got a media advisory for the filing of an ethics complaint against you this afternoon. I know it hasn't been filed, but they've already announced to the media their intention to file. So what do you make of this ethics complaint that is going to be filed by the group of Attorney Ferdinand Topacio? Recycled lies, harassment, ano pa nga ba? Ako naman ay buong loob kong haharapin yung complaint nila once na mabasa ko. Ma'am, sino sa tingin mo nasa likod nila? Initiative nila yon o may tao behind them? Ano ba yung track record nila? Laging may nasa likod din. So you're not bothered? Bothered in the sense na ang dami-naming trabahong ginagawa dito sa Senate. May mga drama pa dyan, pero sige lang, di po kami magpapadistract dyan. Basta't
Pagka-file nila, babasahin namin ang complaint at haharapin namin ang buong buo. Because we got a media advisory for the filing of an ethics complaint against you this afternoon. So yun, kabibig, excited si Risa Hontiveros. Hindi naman siya excited, kundi sasagutin din nila yung final ni Atty. Topacio at kung ano man ang kailang pwedeng masagot sa ethics complaint. Sabi ni Risa Hontiveros na may taong nasa likod nito. Ano ba ano daw ang track record ni Topacio is mahilig daw sa mga ganito, ganyan. Nako! Ano kaya yung sasagot ni Atty. Topacio dito, mga kabibig? Nako! Ito ang reaction ng mga netizen, mga kabibig. Kunyari pa ni Lola pa smile pa pero deep inside kinabahan na paano makalusot. From Frances Ann Espanyo. Lola, sino pa kaya ang may bad na track record sa inyo pong tatlo? Ikaw o si Topacio? From Aguila Eagle. From Edwin Awa, dapat lang harapin mo kasi mag-reunion kayo sa kulungan. Huwag na mabongga yung ganun. Hindi naman po. Sasagutin na ni Senator Risa Hontiveros ang ethics complaint ni na Atty. Topacio. Kapal na mukha, queen of tanim evidence, so wag mo muna kayong humusga ha, kasi under investigation pa ito. Diba? Mayroon kang pinaglalaban sa sarili mong ambisyon, gumagawa ka ng ingay para mapansin ka ng lahat. Tama na, Hontiveros, maingay ka na, kilala ka na ng kasinungalingan. Sabi ni Alexander Dolete. Ikaw ang may bad record, hindi si Topacio. Kilala ka na namin. So yun po ang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa pag-react ni Senator Risa Hontiveros. Yung iba nga sabi, Senator Risa, no more. Malapit ka nang matanggal sa pwesto. Uy, kami naman, yun ba ang pwedeng maging for example, makitaan ng probable cause na guilty, Senator Risa Hontiveros. Ano ba ang kanyang tawag dito? Sanction, no? I think the Senate members will talk about this, diba? Sabi ni Tio Moreno the filing of an ethics complaint against Senator Risa Hontiveros over alleged witness tampering, such as in the case of alias Rene, should not be taken lightly. This is no ordinary accusation. It goes to the very heart of her integrity as a lawmaker, and ultimately, her legitimacy to remain in the Senate. Naku. This means that if the Senator Hontiveros is found guilty of disorderly behavior, particularly one as grave as manipulating witnesses in high-profile cases, the Senate has both the authority and the duty to discipline her. Ano kaya ang pwedeng disiplina, no? Sabi pa dito, let's continue. With 24 senator, only 16 votes are required to permanently remove her from the office. If only a majority 13 votes is secure, they could still impose suspension or other penalties, but not outright expulsion. 16 lang pala ang 16 senators ang pwedeng mag-vote kay Risa para ma-expel sa kanyang opisina. Pero kung 13 votes lang ang ma-secure, pwede lang mag-impose ng suspension or other penalties but not outright expulsion. Yan na, mga kabibig. So, sabi nila, huwag na nating pansinin yan si Risa. Hindi. Kasi marami pang uupo, marami pang maging resource person dyan sa loob ng Senado, malay ba natin baka nagsinungaling din. Pati sa Congress, may mga resource person. Malay din ba din natin na nagsinungaling din sila. So, kailangan din itong tingnan, mga kabibig. Serious question, sabi ni Tio, bakit tahimik si Risa Hontiveros sa issue ng flood control projects na kung saan billions of money ang involved? Baka naghahanap pa ng pinakamaperang kontraktor na pwede niyang ihara sa Senate. Sabi ni Tio Moreno. Nagabi siya Tio, no? As in super talaga. Well, if you still remember, parang kinasuhan din o pinapa-imbestigahan ng NBI at DOJ. Sina Tio, no, yung mga DDS, mga vloggers and bloggers, di ba? Salamat kaayo, Madam Chair. Witness tampering is no small matter. It strikes
at the very foundation of justice. If Hontiveros is proven guilty, then the Senate has both the authority and the duty to discipline her, even up to expulsion. But this case is not just about one senator. It's about whether the Senate itself will show moral courage or hide behind partisanship. The credibility of the entire institution is what truly at stake. Nako. Sabi ng iba, expel Risa now. Hala. Ano ba naman? Baka sa kapupush nila ng impeachment kay VP Sara, sila pala yung maunang ma-expel. Ang saya-saya siguro. Grabe ng mga taong ito. Nito, nako, makabibig. So yon ang ilang mga komento ng ating mga netizen. Ano ang iyong komento? Diba? Well, ako naman, maghintalan tayo sa kung ano ang magiging response ni Senator Risa Hontiveros sa ethics complaint na final na Atty. Topacio. Ano ang kainatan nito? What if ma-found out na meron talagang bayaran na nangyari sa mga witnesses? Diba? So, sabi dito, pwede ma-expel or pwede ma-expulsion sa office. At posible bang magkaroon ng hearing? If ever magkaroon ng hearing, a-attend si Alas Rene. So maybe dito magkita-kita sila ni Risa Hontiveros. Diba? Ang saya-saya. Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ha? Sa lahat ng mga OFW, salamat sa inyong suporta. I love you all. Bye everyone! Diba? Yung gusto nila si VP Sara, impeach. Baka sila pang mauna, no? Oh, thrilling. Bye everyone. See you next time. Salamat sa panunood.